Sa muling pagmulat ng aking mga mata, sikat ng araw na tumatama sa akin ang una kong nasilayan. Magaan na ang pakiramdam ko at parang nagdahilan lang ang sakit ko kahapon. Nang ibaling ko ang aking tingin ay kaagad kong napansin na wala na si Andrew. Mukhang maaga siyang nagising at naiwan na naman akong mag-isa dito sa kama. Kaagad akong nag-inat at bumaba ng kama. Diretso ako sa bintana kung saan nakahawi ng kaunti ang kurtina at sumilip sa labas. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang maaliwalas na kapaligiran. Mukhang maayos na ang panahon. Sumisikat na ang araw eh. Mula sa kinatatayuan ko tanaw na tanaw ko ang paligid ng mansyon at ang malawak na lupain. Puro mga kulay green ang nakikita ko at parang gusto kong maglibot ulit. Balak kong magpaturo kay Andrew kung paano mga bayo. Para kasing ang sarap mag-explore sa kabuuan ng hasyenda eh. Parang na-appreciate ko na kung ano man ang nakikita ng mga mata ko. Malayo ang lugar na ito sa magulo at maingay na syudad ng Manila. Napakatahimik ng buong paligid at parang kaisarap ngang manirahan sa lugar na ito. Mabilis akong nag-ayos ng sarili ko. Nagbanyo ako at ginawa ang morning routine bago ako nagpasyang palitan ang suot kong damit pantulog. Pinili ko ang maluwang na t-shirt at maong short. Hinayaan ko lang din na nakalugay ang lagpas balikat kong buhok bago ako nagpasyang lumabas na ng kwarto para hanapin si Andrew. Saan kaya siya nagpunta? Akala ko babati na kami bakit niya kaya ako iniwan sa kwarto. Ni hindi niya man lang ako ginising. Good morning, senyorita. Pababa na ako ng hagdan nang makasalubong ko naman ang isa sa mga kasambahay ng mansyon. Tipid ko siyang inisian at inihinto ko ang aking paghakbang. Nakita niyo po ba si Andrew? Seryosong tanong ko kay Manang. Kaagad naman siyang tumango. Nasa likod po ng mansyon, ma'am. Kausap po iyong nagde-deliver palagi ng isda dito sa mansyon, nakangiti nitong sagot. Tumango ako at nagpasalamat bago ako dire-diretsong bumaba ng hagdan. Kaagad kong tinahak ang daan palabas ng mansyon. May iilan sa mga kasambahay akong nakakalubong at sa tuwing tinatanong ko sa kanila kung nasaan si Andrew iisa ang sagot nila. Nasa likod ng bahay at kausap ang nagde-deliver ng isda. Sinamahan pa ako ng isa sa mga kasambahay na pumunta sa likod ng mansyon. Hindi ko pa kasi talaga kabisado ang buong paligid at sa sobrang lawak ng lugar na ito, baka maligaw ako. Baka kung saan ako makarating. Ayan po sila, senyorita, kaad na bigkas sa akin ni Myrna. Ang kasambahay na sumama sa akin dito sa likod ng mansyon. Malawak ang buong paligid at kaagad na dumako ang mga mata ko sa nakatayong si Andrew kausap ang tatlong tao. Isang may edad na lalaki at babae kasama ang isa pang babae na halos kasing edaran ko lang yata or matanda lang ako ng ilang taon. Ngiting-ngiti siya kay Andrew na akala mo nagpapakute, kaya hindi ko napigilan ang mapataas ng aking kilay. Pambihira! Talagang naglaan siya ng oras sa mga nagde-deliver ng isda ha? Sa ekspresyon ng mukha ni Andrew mukhang closed siya sa mga kausap niya. May na sino iyang mga kausap ni Andrew? I mean palagi ba silang pumupunta dito sa mansion, pabulong kong tanong kay Myrna. Kumalakalam na ang sikmura ko at naghahanap na ng pagkain pero parang mas gusto ko yatang makitsismis na muna para mas makilala ko pa ang lalaking pinakasalan ko. Si Aling Vicky po at Mang Alan. Sila po iyong palaging nagde-deliver ng mga seafoods dito sa mansion, senyorita. Iyang dalaga naman nakasama ay anak nila. Si Nico. Best friend iyan siya ni senyorita Brianna, kaagad na sagot ni Myrna sa akin. Lalo naman akong naging interesado sa narinig. Kung ganoon kilala ng pinsan kong si Brianna ang babaeng nagpapakute ngayon kay Andrew. Ano ngayon, wala akong pakialam. Huwag niya lang landiin si Andrew kung hindi maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Hey, Butter, nandyan ka pala. Halika dito ipapakilala kita kina Nicole. Nakangiting bigkas ni Andrew nang sa wakas napansin niya din ang presensya ko. Peke ang ngiting naglakad ako palapit. Sa kanila habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Andrew. Good morning. Nagising ako na wala ka na sa tabi ko kaya hinanap kita, nakalabi kong bigkas. Pigil ko ang sarili ko na dugtungan ng hindi magandang kataga ang sinabi ko. Sasabihin ko sana na nandito ka lang pala sa labas at nakikipaglandian sa malansang babae na amoy isda kaya lang ang aga pa para magmaldita. Hindi maganda kaya pipigilan ko ang emosyon ko ngayong umaga. Maaga akong nagising dahil inaabangan ko talaga ang pagdating nila Nicole.
Balak kong ipagluto ka ng masarap na agahan eh. Kumusta nga pala ang pakiramdam mo? Wala ka na bang sinat? Nakangiting tanong ni Andrew sa akin. Kaagad naman akong tumango sabay hawak sa braso niya. Ayos na ako. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain, nakangiting sagot ko sa kanya. Inakbayan niya pa ako kaya labis akong nakaramdam ng kilig. Napasulyap ako sa Nicole na tinutukoy niya at ganoon na lang ang pagpipigil ko ng inis nang mapansin ko na maganda pala ang bruha. Halatang lumang-luma na ang suot at jologs kung manamit pero ang ganda ng shape ng mukha ha. Kung maayusan siguro ito mas lalo pa itong gaganda. Siya na po ba ang asawa niyo, senyorito? Naku, napakaganda naman pala, narinig kong bigkas naman ng may edad ng babae. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Buti alam niya na maganda ako. Mas maganda yata ako sa anak niya, no, kaya huwag siyang magpapacute kay Andrew. Hello, Senyorita Butter. Kayo pala ang pinsan ni Bea, nakausap ko siya kagabi at nabangit ko sa kanya na pupunta kami ngayon dito sa mansion. Ikinagagalak kitang makilala, Senyorita, nahihiyang bigkas naman ni Nicole sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Mukha naman pala siyang mabait. Mukha din siyang hindi malandi. Baka ako lang itong nag-overthink at nakakahiya. Knowing Cousin, alam kong hindi siya makikipagkaibigan sa mga malalandi kaya wala naman siguro akong dapat na ikabahala, di ba? Pwede ko din sigurong maging kaibigan itong si Nicole, lalo na at wala pa akong masyado kakilala sa lugar na ito. Hi! Gaano mo nakatagal na friend ang pinsan kong si Brianna? Nakangiti kong tanong kay Nicole nang kaming dalawa na lang ang maghakarap. Nagpaalam kasi sa akin ni Andrew na aakyat daw muna ng kwarto para kumuha ng pera pambayad. Mukhang mabait naman itong si Nicole, kaya alam kong magkakasundo kami kung gusto niya din akong maging kaibigan. Simula noong mga bata pa kami magkaibigan na kami. Natutuwa kami dahil sa wakas nakilala niya na din ang tunay niyang pamilya. Kaya pala ang ganda ni Bea dahil anak pala siya ng mayaman, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Patawa ang babaeng ito. Hindi porket mayaman, maganda na. Marami namang mayaman dyan na pangit eh. Nadala lang sa maraming pera kaya nagpaparetoke. Saka, kung tutuusin maganda din naman itong si Nicole. Kaya lang napapansin kong boyish siya kung kumilos. Ilang beses ko na din siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Hindi ko na lang pinapansin sa pag-aakalang baka kinikilala niya din ako. Buo na din ang loob ko na huwag siyang pagselosan dahil mukhang hindi niya naman type si Andrew. Nakita ko din kung paano niya buhatin ang isang staro na puno ng isda. Ang lakas niya eh. Maganda ka din naman, Nicole. Siguro kapag naayusan ka lalong lilitaw ang ganda mo, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko pang kaagad na namula ang kanyang pisngi sabay iwas ng tingin sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na muling matawa. Naku, Senyorita Butter, hindi po ako maganda. Saka, wala po akong balak na magpaganda. Kung hindi nga lang kontra sila nanay at tatay mas gusto kong maging pulis eh. Kaya lang nahawaan ako noon ni Bea, kaya tourism ang kinukuha kong course ngayon, kaagad niya namang sagot sa akin. At talaga, nag-aaral ka pa pala? Nakakatuwa ka naman. Wish ko na makapagtapos ka, Nicole, nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Gustong-gusto ko siyang kausap. Hindi ako pala kaibigan pero iba ang nararamdaman ko kay Nicole. Ang gaan niya kasing kausap eh. Alam mo bang may kakambal ako? Lalaki siya and his name is Kobe. Parang gusto ko tuloy ipakilala kita sa kanya. Malay mo naman may mabubuong pag-iibigan sa pagitan ninyong dalawa ng kapatid ko at para tumigil na din siya sa pambabae niya, nakangiti kong sagot sa kanya. Ewan ko ba siguro bored lang talaga ako kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Parang gusto kong maging si Cupid eh. Nako, hindi po pwede ang sinasabi niyo, senyorita, kaagad namang bigkas niya kasabay ng pag-iling. Puno naman ng pagtataka akong napatitig sa kanya. Ha? Bakit? Gwapo ang kapatid ko. Pwede mo siyang i-add sa blue app niya. Saka alam mo ba siya ang susunod sa apak ni Daddy? May airline company kami at may mga hotels din kapag maging boyfriend mo si Kobe, hindi ka na mahihirapan pang maghanap ng trabaho pagka-graduate mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nanako, hindi po ba talaga pwede, senyorita eh? Muil niya na namang sagot habang patuloy pa rin sa pag-iling. May nakapaskil din na hilaw ng ngiti sa labi niya.
Wala sa sariling sinipat ko tuloy siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Uy, may boyfriend ka na ba? Taken ka na kaya ayaw mong ipakilala kita sa kapatid ko? Nagtataka Vince tanong sa kanya. Napansin kong napasulyap pa siya sa kinaroroonan ng nanay at tatay niya bago pa bulong na sumagot sa akin. Hindi po lalaki ang hanap ko. Senyorita! Ano po kasi ano po, hindi po ako pusong babae. Mahinang bigkas niya na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko. Nga pala boyish nga siya kumilos diba? Kung maluwang ang suot kong pambahay na t-shirt ngayon, mas malauwang sa kanya. Saka ang suot niyang pantalon. Pang hip-hop yata. Maiksi ang buhok niya at feeling ko, hindi man lang nakatikim ng kahit na anong beauty products ang mukha niya. Pero maganda siya. Alam kong maganda siya dahil magaling akong kumilatis ng tao Ha? Ibig mong sabihin lesbian ka? Na babae din ang hanap mo, malakas kong bigkas. Napansin kong napatingin sa gawin namin ang nanay at tatay niya, kaya kaagad kong natutop ang bibig ko. Nang muli akong napatitig kay Nicole, napanasin kong pulang-pula na din ang kanyang pisngi. Shit, gusto ko pa naman sana siya maging kaibigan, kaya lang babae din pala ang hanap niya. Hindi pala pwedeng maging friends kami dahil baka in love siya sa ganda ko. Mabuti na lang at napansin kong bumalik na si Andrew, kaya tipid kong inisyan ko si Nicole at naglakad na din ako palapit kay Andrew. Humawak pa ako sa braso nito at parang gusto ko nang bumalik sa loob ng bahay. Manang, ito na po ang bayad. Salamat po ha. Tatawag na lang po ulit ako kapag kailangan pa namin ng isda. Nakangiting wika ni Andrew sa mga magulang ni Nicole. Kaagad namang nagpasalamat ang dalawang matanda. Naku, sobra yata ang binayad niyo sir, nakangiting sagot ng nanay ni Nicole. Napansin ko din naglalakad na palapit sa amin si Nicole, kaya napahigpit na din ang hawak ko kay Andrew. Napansin kong nagtataka pa siyang napasulyap sa akin. Ayos lang po. Ang gaganda ng mga dala niyong isda manang. Tiyak na mag-enjoy itong asawa ko, nakangiting sagot ni Andrew sa matanda bago ko naramdaman ang pakabig na paghawak niya sa baiwang ko. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kilig. Feeling ko talaga asawa na din ang turing sa akin ni Andrew Naku, ang bait niyo po talaga. Salamat po ulit. Sige na po senyorito, mauna na kami. Nakangiting sagot naman ng tatay ni Nicole. Tumango naman si Andrew at nakangiting binalingan niya ng tingin si Nicole. Kapag hindi busy, punta ka dito sa mansion Nicole. Ang alam ko baka bukas darating din si Brianna. Para naman magkita din kayo, nakangiting wika ni Andrew kay Nicole. Kung naiba-ibang sitwasyon lang siguro baka nagselos na ako sa pinapakitang closeness ng dalawa. Kaya lang walang dapat na ipangamba. Pusong lalaki si Nicole kaya ulang dapat na ipag-alala. Hindi naman siguro papatol si Andrew sa tomboy diba? Sige senyorito Andrew. Babalik po ako dito kapag dumating na si Bea. Thank you po, nakangiting sagot ni Nicole at hindi din nakaligtas sa paningin ko ang pasimpleng pagtitig niya sa akin. Parang gusto ko naman kilabutan. Parang feeling ko crush niya yata ako Nyek, alam kaya ni Andrew na lesbian si Nicole? Saka alam din kaya ito ni Brianna? Kainin mo muna iyan. Ako mismo ang magluluto ng food mo mamayang lunch, nakangiting wika sa akin ni Andrew habang nandito kami sa dining area. Hanggang ngayon hindi pa rin ako mapalagay. Parang ayaw ko din kumain ng mga isdang dala nila Nicole kanina. Hindi naman sa nanghusga pero parang ayaw ko nang muling makaharap si Nicole. Lesbian siya at feeling ko talaga crush niya na ako Ayaw kong may nagkaka-crush sa akin na kapwa ko babae. Wala sa sariling napatitig ako kay Andrew. Alam niya kaya na lesbian si Nicole? Parang hindi yata, parang kahit mga magulang ni Nicole hindi din alam Heast, gusto ko pa naman sana siya para sa kapatid kong si Kobe. Para sana matigil na ang kapatid kong iyon sa kakapalit ng jowa. Hey, said kainin mo na iyan. Bakit tulala ka dyan? May gumugulo ba sa isipan mo? Napukaw lang ako sa pagmumuni-muni ng muling nagsalita si Andrew. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Andrew, gaano mo nakatagal kilala si Nicole? Wala sa sariling tanong sa kanya. Kaagad namang nagsalubong ang kilay niya. Medyo matagal na. Nagtataka niyang tanong sa akin. Kasi, alam mo bang inamin niya sa akin kanina na lesbian siya? Mahinang sagot ko sa kanya.
Napansin ko ang gulat na rumehistro sa mga mata niya pagkarinig niya sa sinabi ko. What? Lesbian si Nicole. Baka naman nagbibiro lang, kaagad niyang sagot sabay iling. Tutu. Saka walang dahilan para magbiro no, nakabusangot kong sagot sa kanya. Malakas naman siyang tumawa. Pak! Lesbian si Nicole. Kaya pala kung titigan kanya kanina parang may something eh. Narinig kong sambit niya. Hindi ko naman malaman kung tatawa or sisimangot ba ako. First time yata na may magkagusto sa akin na lesbian. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Iwasan mo na siya ha. Huwag na huwag ka nang makipag-usap sa kanya shit sa dami pa talang pwedeng maging karibal ko sa iyo, babae pa talaga. Bigkas niya sa akin na lalong nagpagulo sa sistema ko. Hindi ko siya magets. Anong karibal? Ibig bang sabihin mahal na din ako ni Andrew? Na ayaw niyang may magkagusto sa akin na iba? Sana nga Lord. Mamahalin lang ako ni Andrew ng tunay magpapakabait na talaga ako. Hindi na ako magbubulakbol at siya na lang ang aasikasuhin ko. Dahil nakangako si Andrew na pagsisilbihan niya daw ako ng buong puso ngayong araw, heto siya ngayon. Tahimik na nakamasid sa akin habang kumakain ako. Hindi ko natuloy halos malasahan ang kinakain ko dahil sa matinding pagkailang. Andrew, fish ba ang menu mo mamaya? Pwede bang iba na lang, muling wika ko. Wala lang gusto ko lang may mapag-usapan pa kami. Hindi ka mahilig sa seafoods, nagtataka niyang tanong sa akin. Alanganin naman akong umiling. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang parang mas gusto ko iyong pagkain na inihain mo sa akin kahapon noong nasa kubo pa tayo. Gusto ko ng tinula at adobo, nakangiti kong sagot sa kanya. Saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin. Ilang saglit lang dahan-dahan nang gumuhit ang nanunudyong ngiti sa labi niya. Talaga lang ha? Okay fine, sasabihin ko kay Mang Alan na magdala ng native na manok mamaya, nakangiti niyang bigkas sa akin. Hindi ko naman napigilang makaramdam ng kilig. Parang feeling ko kasi inispoiled niya ako eh. Nasaan nga pala sila lola at lolo? Muli kong tanong sa kanya. O diba, hindi talaga ako maubusan ng tanong. Mabuti na lang at mukhang game namang sumagot si Andrew, kaya walang problema. Hindi ko talaga akalain na ganito siya kabait. Mahal ko na nga talaga siya. Nasa bayan. Sa amiga nila, maiksing sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaisip. Bakit, malapit lang ba dito ang bayan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Malapit lang kung sasakay ng kotse or kabayo, pero kapag maglalakad, medyo malayo, nakangisi niyang sagot habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Wow ha, bakit maglalakad pwede namang sumakay ng kotse? Minsan, hindi ko alam kung nagbibiro lang itong si Andrew sa akin Ano ang makikita sa bayan? May mall ba doon? Nakangiti kong tanong. Natawa naman ito. Inilapit ang mukha sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Bakit? Namimiss mo na ang buhay mo sa Manila? Miss mo na ang mga mall, nakangisi niyang sagot sa akin, habang walang kakusap-kurap na nakatitig sa aking mukha. Shit, paano ako nito makakapag-concentrate sa kinakain ko kung ganito siya sa akin? Ang aga-aga feeling ko nilalandi niya na naman ako. Yes, see you. Porket nagtanong ako kung may mall ba sa bayan, namimiss ko na kaagad ang Manila? Patawa ka, nakanirap kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang umayos ng upo. Kung gusto mong mag-shopping sabihin mo sa akin. Asawa kita at lahat ng gusto mo kaya kong ibigay. Kahit na dito tayo nakatira sa hasyenda, pwede mo pa rin gawin lahat ng gusto mo. Kahit araw kang magyaya sa akin papuntang Manila, pagbibigyan kita, na nakangiti niyang sagot sa akin sabay kindat. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Akala mo naman ganoon lang kadali ang sinasabi niya. Nasa bundok tayo no at ang hirap lumuwas ng Manila. Thank you na lang sa offer mo Mr. Benaventura, nakainggos kong sagot sa kanya. Ngayon ko palang unti-unti ko nang nakikilala ang ugali niya. Akala ko talaga hindi kami magkakasundo Pero tingnan mo naman, nandito siya sa tabi ko at willing siyang pagsilbihan ako. Pagkatapos kong kumain ng agahan muli akong inihatid ni Andrew sa kwarto namin. Pinainom niya ulit ako ng gamot at inutusan na matulog. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako inaantok Feeling ko nga sobra-sobra na ako sa tulog. Sana lang magtuloy-tuloy nang maging maayos ang panahon para naman makalabas din ako.
Ikaw saan ka pupunta habang tulog ako? Kaagad kong tanong kay Andrew habang nakahiga na ako dito sa kama. Siya pa nga ang naglagay ng kumot ko eh. Ang sweet 'di ba? Kaya nga mahal ko na siya. Sa labas, kakausapin ko ang mga tauhan ko at babalik di ako dito sa mansion before lunch para ipagluto ka ng makakain mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ba pwedeng ipagpaliban niya muna ang meeting niya sa mga tauhan nila at bantayan niya muna ako? Hey Kevin! Galit ka, natatawa niyang sagot sa akin. Hindi. Bakit naman ako magagalit, nakanguso kong sagot sa kanya? Para kasi talagang ang sarap maglambing sa kanya eh. Parang ayaw kong umalis siya sa tabi ko. Alam ko din naman sa sarili ko na hindi ako makakatulog eh. Wala akong ibang gagawin dito sa kwarto kung hindi ang tumunganga lang. Don't worry, kapag magaling ka na isasama na kita kahit saan ako magpunta. Ipapasyal kita kahit saan mo gusto. Sa ngayon kailangan mong magstay muna dito sa mansion at magpalakas. Ikaw din baka bumalik na naman ang sakit mo. Ang hirap pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Lalo kang matitengga dito sa mansion, nakangiti niyang sagot sa akin. Masama man ang loob, wala akong choice kundi ang tumango na lang. Wala eh, kahit saang angulong tingnan wala talaga. Akong magagawa. Ngayon ko lang din lubos na napatunayan na hindi sa lahat ng oras makukuha ko kung ano man ang gusto ko. Lalo na at nasa poder na ako ni Andrew. Ilang saglit ko pang napansin ang pagtitig sa akin ni Andrew bago siya naglakad patungong pintuan ng kwarto. Bago siya nakalabas, isang pilyang ngiti ang gumuhit sa labi ko kasabay ng paghawak ko sa aking magkabila ang tainga na maisuot na stud earrings. Andrew, wait lang, kaagad kong sambit. Tumigil naman siya sa paghakbang at kaagad na lumingon sa akin. Yes? Pambihira, hindi pa nga ako nakakaalis, na mismo kaagad ako misis, nang iinis ang boses na bigkas niya. Hindi ko na lang binigyang pansin pa. Ang importante sa akin ay maisakatuparan kung ano man ang binabalak kong gawin ngayon. Pwede bang pakitangal itong suot kong hikaw? Masakit na kasi sa tainga eh, nilakipan ko pa ng pakiusap ang boses ko habang sinasabi ko ang katagang iyon. Mukhang effective naman dahil mabilis siyang naglakad pabalik sa akin. Tinunghayan pa ako habang sinisipat ako ng tingin. Hindi mo kayang tangalin? Nakaya mong isuot ng ikaw lang tapos hindi mo na kayang tangalin ngayon, kaagad niya namang tanong sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Mahina pa kasi ang mga kamay ko eh. Siguro dahil may sinat pa rin ako, nagpapaawa kong sagot sa kanya at pinapungay ko pa ang aking mga mata sabay dampi ng isang palad ko sa aking noo. Napapailing na lang si Andrew at naupo na siya sa tabi ko at akmang umpisahan niya na sana ang pinapagawa ko sa kanya nang mabilis akong bumangon at nanguyapit sa lig niya. Naging dahilan iyon kaya nawala siya sa balase at napasubsob sa ibabaw ko. Hindi ko naman mapigilanan ng matawa habang nakapulupot pa rin ang dalawa kong braso sa kanyang lig. Ha. Mahina ka pala eh, natatawa ko pang bigkas. Butter, no to biruan muna. Hinihintay ako nila Mang Domeng at ilan sa mga tauhan sa labas. May importante kaming pag-usapan, narinig kong sambit ni Andrew at pilit na kumakawala sa akin. Hindi ko siya binigyan ng chance na gawin iyon bagkos mula sa pagkakapit ko sa kanang lig inayakap ko ang braso ko sa katawan niya. Patuloy pa rin ako sa pagtawa. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko kung bakit ko ito nagagawa basta feel ko na talaga si Andrew. Super close na ng damdamin ko sa kanya. Nakuha niya na talaga ng buo ang tiwala ko. What do you want, butter? Saglit lang ito, pagkatapos kong kausapin ang ilan sa mga tauhan ng hasyenda, babalikan kaagad kita dito sa kwarto, narinig ko. Bigkas. Naramdaman ko pa ang labi niya sa may tuktok ng ulo ko, kaya naman lalong gumuhit ang pilyang ngiti sa labi ko. Kiss me. Teach me how to kiss, kaagad ko namang bigkas. Wala nang hiya-hiya lalo na at mag-asawa naman kami. Imagine, ilang araw na kaming magkasama wala pa ring nangyayari sa amin. Sa ngayon gusto kong maramdaman na may asawa ako. What? Ikaw talaga bored ka na nga siguro. Kung ano-ano na iyang tumatakbo sa isipan mo eh, tumatawa niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong nakaramdam ng inis dahil sa sinabi niya. Napapaisip tuloy ako. Hindi ba siya attracted sa akin? Mahina ba ang sex appeal ko sa kanya?
Hindi ba siya nagagandahan sa akin? Guni-guni ko lang ba ang mag-isip na may gusto din siya sa akin? Heist, ang saklap naman. Sige na nga. Umalis ka na nga, naiinis kong bigkas sa kanya at mabilis ko na siyang pinakawalan. Nakakairita. Ang arte niya. Galit ka na niyan? Sorry. May importante kasi talaga kaming pag-uusapan ngayon. Babalik ka agad ako, narinig kong bigkas niya pero irap na lang ang naging sagot ko. Ang hirap kayang mapahiya. Ako na nga itong nagyayaya pero ayaw niya. Ang arte. So sobrang inis na nararamdaman ko para kay Andrew kaagad ko nang ipinikit ang aking mga mata. Ayaw ko na muna siyang makita. Nakakawala siya ng gana. Pero kaagad ko ding naidilat ang aking mga mata nang bigla kong naramdaman ang pagsayad ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga ko sa gulat. Your wish is give command, sweetheart. Gusto mo ng kiss, gayahin mo ang galaw ng labi ko. Paos ang boses na bigkas niya nang pansamantala niyang iwan ang labi ko. Sa sobrang seryoso ng mukha niya ngayon para namang bigla. Akong nakaramdam ng kaba. Paano, wala sa sarili kong tanong sa kanya. Marunong ka nang humalik, sweetheart. Minsan nakitang tinuruan noon sa hotel, noong nalasing ka, bigkas niya kasabay ng muling pagtagpo ng labi namin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Talaga ba? Totoo ba ang sinasabi niya ngayon? Tinuruan niya na ako sa hotel kung paano humalik noong nalasing ako. Pero bakit wala akong maalala? Ibig bang sabihin nito hindi lang kami nakatuog sa kama na magkatabi noong gabing iyon? May nangyayaring kababalaghan sa aming dalawa ni Andrew na hindi ko maalala. Ano? Magmumukha ka na lang bang to dyan? Open your mouth, sweetheart. Akala ko ba gusto mo din ng kiss, narinig kong muling bigkas ni Andrew. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Ano ba talaga ang nangyari sa atin noong gabing iyon sa hotel room? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang pilyong ngiti sa labi niya at hindi ko mapigilan mapapikit ng bigla niyang dilaan ang labi ko. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ngayon. To hell that meeting. Mas importante ka pa rin sa akin, Butter. Talagang sinusubukan mo kung hanggang kailan ko kayang magpigil ha. Mahinang bigkas niya, kasabay ng muling pagsayad ng buong bibig niya sa labi ko. Naramdaman ko pa ang marahan niyang pagkagat sa ibang bahagi ng lips ko, kaya kaagad ko namang naibukas ang labi ko sa pagkagulat. Iyon lang marahil ang hinihintay na sandali ni Andrew dahil kaagad na sinalakay ng dila niya ang bibig ko. Ginalugad ng dila niya ang aking bibig na siyang dahilan kaya mahigpit din akong napayakap sa kanya. Para akong nalulunod sa paraan na paghalik niya sa akin. Walang kapantay na tamis ang nalalasahan ko mula sa labi niya. Dinudungo ng dila niya ang dila ko kaya naman ginaya ko na kung ano ang ginagawa niya. Nagulat pa ako dahil bigla niya nalang hinuli ang dila ko at mariin na sinipsip ng bibig niya. Halos tumirik naman ang mga mata ko sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Kiss lang naman ang nirequest ko sa kanya pero bakit feeling ko gusto yatang ubusin ni Andrew ang laway ko. Nag-uumpisa na ding maging mapangahas ang isa sa mga palad niya. Naramdaman ko na lang na pumapaloob ng iyon sa suot kong maluwag na t-shirt at kumakapa sa aking katawan. Nagsimula sa paghaplos sa aking tiyan na nag-iiwan sa akin ng kakaibang init. Yes, para na akong sinisilaban ngayon. Parang wala ding balak na tapusin ni Andrew ang ginagawa niya sa bibig ko. Nagkapalitan na nga yata kami ng laway eh. Titigil lang siya sa ginagawa niya sa labi ko saglit at muli ding bumabalik pagkatapos naming lumanghap ng hangin. Feeling ko nga magang-magana ang labi ko sa kakasipsip niya eh. Grabe pala siya kung manggigil. Andrew, kiss land dapat diba? Ang kamay mo, hindi ko na napigilang bigkas ng tuluyan niya nang pakawalan ang labi ko. Dumaos-dos ang labi niya pababa sa aking lieg at doon naman umpisang manalakay. Ang isa niyang palad ay nakarating na sa isa kong dibdib at pasimple ng pumipiga sa bahaging iyon. Kahit na nakabalot pa sa bra ang dalawa kong bundok ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa kamay ni Andrew. Kiss lang. Hindi uso ang kiss lang sa akin, Butter. Inumpisahan mo kaya tatapusin ko. Hindi ko tatapusin kung hindi lubos-lubusin ko na, bigkas niya at mabilis na humiwalay sa pagkakagan sa akin. Naupo ulit siya sa gilid ng kama kasabay ng paghawak niya sa lailayan ng aking suot na shirt. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang magets ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Teka lang, ano ang ginagawa mo? Bigkas ko kasabay ng pag-iling.
Mahina naman siyang natawa. Don't worry. Hindi pa mangyayari kung ano man ang iniisip mo ngayon. I am hungry at gusto ko lang naman bigkas niya. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka kung anong ang tinutukoy niya. Hindi na ako nakapalagpa ng mabilis niyang itinaas ang aking suot na t-shirt. Tuluyan niya ng hinubad iyon pagkatapos ang itim na bra na suot ko naman ang kanyang pinagdiskitahan. Ekspertong tinangal niya ang hawk na siyang dahilan kaya kaagad na tumamapad sa mga mata niya ng tayo kong suso. Andrew, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng biglang tinig, isahan ng dalawa niyang kamay ang magkabilyaan kong bundok. Para siyang nagmamasa ng floor sa ginawa niyang paghaplos doon. Mariin ko namang nakagat ang aking labi para sana pigilang ang kung anong sensasyon na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Hindi mo ba naalala? Minsan ko nang nakita ito nung nasa hotel pa tayo. May bakas pa nga pala ng kiss mark galing sa akin nakangiti niyang wika sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ibig mong sabihin nakita mo na iyan, takang-taka kong wika. Nakangiti naman siyang tumango. Hindi lang nakita. Hindi lang nahawakan kundi nasipsip ko pa, bigkas niya at mabilis na bumaba ang mukha niya patungo sa isa sa mga dibdib ko. Dinilaan niya muna ng korona sa tuktok noon bago niya tuluyang isinubo at marahang sinipsip. Impit naman akong napaungol dahil sa ginawa niyang iyon. Andrew! Oh! Ang sarap, hindi ko napigilang bigkas. Mariin na din akong nakahawak sa buhok niya habang mariin na nakapikit ang aking mga mata. Feeling ko may ihi ako sa sarap. You like it, narinig kong bigkas niya. Kaagad naman akong tumango. Yes, I like it. Nakikiliti ako pero masarap. Huwag kang huminto habang hindi ko sinasabi, please, bigkas ko. Bahala na kung magmukha man akong cheap na babae sa harapan niya ngayon pero ang importante sa akin ay nag-enjoy ako sa bagong karanasan na gustong iparanas sa akin ni Andrew. Sure, sweetheart. Hindi lang naman ikaw ang nasarapan ako din. Dobleng sarap ang nararamdaman ko ngayon butter. Narinig kong bigkas niya at muli niyang binalikan ang ginagawa niya kanina sa dibdib ko. Oh! Andrew. Ang sarap, hindi ko na mabilang pa kung ilang beses ko nang nasambit ang katagang iyon habang patuloy na pinapagpapala ni Andrew ang aking dibdib. Mas lalong nagiging mapangahas na din ang kanyang mga kamay. Kung saan na din kasi nakakarating kaya para na akong nagdedeliryo sa sarap. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang pareho naming narinig ang mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Naramdaman ko pang saglit na natigilan si Andrew at napabaling ang tingin sa pintuan ng kwarto. Sino iyan? Pasigaw na tanong niya. Halata din ang inis sa boses niya, kaya pigil ko ang sarili kong matawa. Ako nga nabitin pero chill lang ako. Senyorito, sa Gloria pa ito. Pinapatanong po ni Mang Domeng kung tuloy daw po ba ang meeting, kaagad namang sagot ni Aling Gloria. Isa sa mga kasambahay ng mansion. Sa dami ng mga tauhan at kasambahay dito sa mansion abutin yata ng ilang buwan bago ko ma-memorize ang mga panglaan nila. Shit! Hindi tuloy ang meeting. Sabihin mo sa kanila, narinig kong bigkas ni Arnold at muling ibinaling ang tingin sa akin. Lumanding ang kanyang mga mata sa magkabilaan kong boobs na walang kahit na anong takip kaya malaya niyang napagmamasdan. Honeymoon na natin ito Daming asungot, bigkas niya kasabay ng muling pagampi ng palad niya sa isa sa mga bundok ko. Kaagad naman akong napaliad sa sarap. Andrew, unahin mo muna sila. Naghihintay pala sila sa iyo, bigkas ko habang namumungay ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Are you sure? Nabitin ka? Nabitin ako kaya mahirap ang ganito, sweetheart. Bigkas niya kasabay ng muling pag-angkin niya sa isa sa mga niple ko. Kaagad naman akong napaliyad dahil sa ginawa niya. Lalo na nang inumpisahan niya na namang laruin iyon. Sa ginawang iyon ni Andrew, pareho na naming nakalimutan na may naghihintay pala sa kanya sa labas. Pareho na kaming darang na darang sa aming ginagawa. Wala na din naman akong pakialam pa. Basta ang alam ko masayang-masaya ako sa ginagawa niya sa akin. Walang kapantay na sarap ang nararansan ko sa piling niya at hindi ako papayag na basta niya na lang itong itigil. Yes, I want more. Kaya naman ilang saglit lang pareho na din kaming naging mapuso. Gumaganti na din ako sa yakap at halik niya. Dumanting na din ako sa punto na ako na din mismo ang nagtaas ng suot niyang t-shirt para hubarin. Are you sure?
Kapag mahubaran mo ako, wala nang atrasan. Bigkas niya ng pansamantala niyang iniwan ang katawan ko at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Matamis ko naman siyang inisyan. Wala sa bokabularyo ko ang umatras sa laban na ito. Baka nga ikaw ang hindi pa ready nakalabi kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napangisi. Aba talagang hinahamon mo ako ha? Huwag mo akong sisisihin kung hindi ka makakalakad pagkatapos nitong gagawin ko sa iyo. Nakangisi niyang sagot sa akin at siya na mismo ang naghubad sa suot niyang t-shirt. Kaagad na namilog ang mga mata ko sa matinding paghanga ng tumampad sa mga mata ko ang namumutok niyang muscle. Ang malapad niyang dibdib at ang kanyang abs. Laway mo sweetheart, tumutulo, narinig kong sambit ni Andrew. Malandi naman akong napahagikik dahil sa sinabi niya. Hindi ko na nga yata kilala ang sarili ko. Feeling ko ang landi-landi ko harap ni Andrew ngayon. Pwede ko bang hawakan at sipsipin din ang pasas na pink mo? Bulgar na bigkas ko sa kanya, kaya malakas siyang natawa. Hindi ko alam kung may mali ba sa sinabi ko pero hindi na ako nagpaawa. Mabilis. Kung di na magamit ang kamay ko ang kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Shit mamaya na iyan sweetheart. Mamaya ka na ako muna, bigkas niya kasabay ng pag-alis niya sa ibabaw ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat ng pumwesto siya sa may paanan ko at hinawakan ang garter ng aking shorts. Andrew, ano ang ginagawa mo? Natataranta kong sambit. Tawa lang ang naging sagot niya kasabay ng paghatak niya ng suot kong shorts. Kasama na ang panty ko kaya naman kaagad kong naitakip ang dalawa kong kamay sa kabibi kong nakabuyang-yang nasa harapan niya. Kaagad na din akong iwas ng tingin kay Andrew lalo na at may kakaibang ngiti na akong napapansin sa kanyang labi habang nakatitig sa aking iniingatang kabibe. Hey, walang takipan sweetheart. Akala ko ba buo na ang loob mo? Bakit parang nahihiya kayata ngayon, nakangisi niyang bigkas. Ngayong hubot-hubad na ako sana ganoon ka din. Para quits tayo. Pilya kong bigkas kasabay ng pag-angat ko ng ulo ko at pagsandal ko sa headboard ng kama. Dapat fair ang labanan para hindi ako itong mukhang kahiyahiya. Imagine malaya niyang napagmamasdan ang kahubdan ko kaya dapat ganoon din siya. Okay, sabi mo baliwalang bigkas ni Andrew kasabay ng paghawak niya sa garter ng kanyang suot na cotton shorts. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat ng kaagad niyang ibinaba ang shorts niya at tumampad sa mga mata ko ang galit na galit niyang alaga. Sabi ko na nga ba nagkamali ako noon Hindi jutay ang kay Andrew. Super duper taba at ang haba. Kaya pala napapansin kong bumubukol iyon sa shorts niya dahil may maipagmamalaki naman pala talaga ang loko. Enjoying the view, narinig kong bigkas niya kasabay ng muling pagsampa niya sa kama. Hinaplos niya ang hita ko at siya na mismo ang humawak sa kamay para tangalin iyon sa pagkakatakip sa aking pagkababae. Andrew, virgin pa ako. Pwede bang huwag muna? Nakakatakot Ang laki pala, kinakabahan kong bigkas. Napansin kong natigilan siya kasabay ng paniningkit ng mga mata habang nakatitig sa akin. Bahala nang masabihan na duwag kaysa naman mawasak ang kabibi ko no. Walang atrasan, bigkas ni Andrew kasabay ng paghila sa paa ko kaya impit akong napatili. Muli akong napahiga sa kama at mabilis akong dinaganan. Andrew, hindi ako nagbibiro. Virgin pa ako. Sa sobrang laki ng sa iyo baka mawasak ang perlas ko, kaagad ko namang sagot sa kanya. Pabiro niya. Namang pinisil ang ilong ko. Akala ko ba matapang ka? Ngayon ka pa ba aayaw kung saan cancelled na ang meeting ko sa mga tauhan ko? Hindi matutuloy tapos lalabas ako ngayon wala na akong maabutan sa labas. Sayang ang araw ko. Don't worry, dahanin ko lang. Kung hindi ka siya, hindi ko naman ipipilit nakangisi niyang bigkas kasabay ng pagdiin ng ibabang bahagi ng kanyang katawan sa akin. Kaagad kong naramdaman ang kanyang mainit-init at matigas na ari sa isa mga hita ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapaunok ng sarili kong laway. Nagtatalo pa rin ang isipan ko. Mukhang hindi naman siya nagbibiro, kaya alanganin akong tumango. Sige, papayag ako. Pero once nang kasakit, hindi ako mangingimi ng sipain ka, bigkas ko sa kanya. Malas naman siyang natawa kasabay ng paghawak niya sa hita ko. Pinaghiwalay niya iyon kaya naman abot-abot ang aking kaba. Mabuti na lang at muling inangkin ni Andrew ang labi ko. Binigyan niya ako ng makapugtong hiningang halik sa labi.
Hindi na ako nagprotesta pa pero kasabay ng halik na iyon ay ang paglapat ng isang palad niya sa aking pagkababae. Hindi ko naman mapigilan ang mapaigtad sa gulat. Sinasalat niya ang bahaging iyon. Para bang sinusukat niya kung ready na ba? Ewan, parang ganoon na nga. Hindi ko mapigilang ungol habang patuloy niya akong hinaplos sa bahaging iyon. Kusang humiwalay ang labi ko sa labi ni Andrew dahil pakiramdam ko kinakapos na ako sa paghinga. First time kong narasan kung anuman ang ginagawa niya sa pagkababae ko ngayon. Hinahaplos-haplos niya iyon at nilalaro ang aking perlas. Parang pati daliri sa mga paa ko ay gusto nang mamimilipit. Naramdaman ko na din ang pagkabasa ko. Sa bahaging iyon kaya nagiging madulas na din. Andrew, ano iyan? Ganyan ba talaga? Ang sarap niyan, hindi ko na napigilan pang bigkas habang nakapikit. Parang may lalabas sa akin na hindi ko maintindihan. Pati balakang ko ay nagiging malikot na din. Naradaman ko na lang ang pag-alis ni Andrew mula sa pagkakadagan sa akin. Hindi ko na lang pinansin pa basta ang importante huwag siyang tumigil sa ginagawa niya. Ang galing ng daliri niya. Ang galing ng kamay niyang magpaligaya. Hindi ko din akalain na ganito pala kasarap. Nang maramdaman ko na lalong pinaghiwalay ni Andrew ang hita ko muil akong napadilat ng aking mga mata. Nagulat na lang ako dahil nasa may paanan ko na siya habang nakasilip sa aking hiwa. Andrew, hindi ko nantuloy pa ang sasabihin ko ng kaagad na sumayad ang labi niya sa aking hiwa. Kung ano ang ginawa niya sa niple ko kanina ganoon din ang ginagaawa niya sa perlas ko ngayon. Lalo naman akong napahalinghing sa sarap. Huwag kang tumigil. Andrew, naiihi ako. Time out mo na hingal na hingal kong bigkas. Ano ba ang ginagawa niya? Lahat yata mababaliw sa ginagawa niya eh. Walang humpay sa kakasipsip sa aking perlas ang kanyang bibig at ramdam ko din ang isa sa mga daliri niya na sinusundot ang butas ko. Hindi niya naman pinapasok sa loob pero ramdam ko pa rin iyon. Basa na din ako at wala pa rin yata siyang balak tumitigil. Lalo niya pa nga yatang ginalingan eh. Ganito pala kasarap ang sex. Kaya pala nang bilis na buntis ng pinsan kong si Brianna eh. Parang naa-addict na din yata ako. Gusto ko ito. Gustong-gusto ko at ang galing ni Andrew. Ilang saglit lang kaagad kong naramdaman ang parang ihi na lumabas sa aking puwerta. Wala pa ring tigil si Andrew sa kakadila sa bahaging iyon kaya malakas ko siyang hinila sa kanyang buhok. Kakapusin na nga ako sa paghinga ayaw niya pa rin tumigil. Gusto niya bang mamatay ako na tirik ang aking mga mata? Nakaraos ka na, nakangisi niyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero tumango naman ako. Ako naman, seryosong bigkas niya. Muli akong tumango. Lutang pa nga kasi ako eh. Bigla akong nawala sa huwesyo dahil sa pinaranas niya sa akin kanina lang. Dinilaan lang ako ni Andrew sa aking bibig at mabilis siyang dumagan sa akin. Wala na akong lakas pa para tumangi nang lalo niyang pinaghiwalay ang hita ko. Ramdam ko din ang pagkiskis niya sa kanyang matigas na sandata sa bukana ng aking pagkababae. Iba yung kiliti ang aking naramdaman habang titig na titig. Sa mga mata ni Andrew. Ilang saglit lang naramdaman ko ang pagdausdos ng ari niya patungo sa butas ng aking pagkababae at ang malakas niyang pagkadyot ng makailang ulit. Ramdam ko ang gigil sa mga mata niya at kilos niya. Dahil basang-basa ako sa bahaging iyon kaya naman kaagad kong naramdaman ang pag-usbong ng sakit sa bahaging iyon. Para akong binibiyak na hindi ko maintindihan. Aray! Andrew, ano ba? Bakit ang sakit? Malakas kong tanong sa kanya, kasabay ng pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Ramdam ko ang matigas na ari niya sa loob ng pagkababae ko. Tumigil siya sa paggalaw ng tuluyang nakapasok iyon pero masakit naman. Masakit na mahapdi at feeling ko wasak na wasak talaga ang perlas ko. Binigla niya ba naman eh? Ayaw niya talaga sigurong bigyan ako ng chance na umatras. Siya na mismo ang nagpahid ng luha sa aking mga mata. Dapat lang no. Kasalanan niya kaya lumabas ang luha ko. Ganyan talaga kapag first time. Kaunting tiis lang matatangal din ang sakit, narinig kong malambing niyang bigkas. Alanganin naman akong tumango. Muli niya akong binigyan ng makapugtong hiningang halik. Ilang saglit lang muli kong naramdaman ang marahan niyang paggalaw sa ibabaw ko. Wala na ang sakit. Nag-enjoy na din ako kaya naman napayakap na din ako ng mahigpit sa kanya at kusang tinanggap ng katawan ko ang bawat pag-ulos niya.
Hindi ko alam kung anong oras na pero nagising na lang ako na parang binugbog ng 10 sangano ang buo kong katawan. Nananakit at nahihirapan akong kumilos. Sa pagmulat ko ng aking mga mata ay ang mukha ni Andrew ang kaagad na sumalubong sa akin. Nakatunghay siya sa akin at may matamis na ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Anong oras na? Kaagad kong tanong sa kanya. Wala sa sariling napatingin ako sa bintana kung saan nakahawi ang kurtina at doon ko napansin na gabi na pala. Kung ganoon, napahaba ang tulog ko. Akmang babangon sana ako pero bigla akong napangiwi. Shit na malagkit ang sakit ng katawan ko. Masakit ang balakang ko at mahapdi ang aking puwerta. Alerto naman si Andrew at kaagad niya akong inalalayan. Isinadal niya ako sa headboard ng kama habang masuyo siyang nakatitig sa akin. Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Muli akong napatitig sa kanya at kaagad kong napansin na biglang naglaho ng ngiti sa labi niya. Napalitan iyon ng pag-aalala. Anong nang, hindi ko na natuloy pang magtanong sa kanya kung ano ang nangyari nang biglang bumalik sa isipan ko kung ano man ang nangyari sa amin kanina bago kami nakatulog. Wala sa sariling natutup ko ang aking bibig kasabay ng pag-eksamin ko sa aking sarili. Nakasuot lang ako ng sandong kulay puti at panty. Iyon nga lang masakit talaga ang kaselan ko at hindi ko lubos maisip na nagawa ko na palang bumukaka sa harapan ni Andrew. Not once kundi 3 beses pa. 3 rounds iyon at basta na lang akong nakatulog sa pagod. Sa isiping iyon parang gusto kong kutusan ang sarili ko. Lalo na nang maalala ko na ilang beses pa nga akong nagpakamakaawa kay Andrew na ang kininya ako. Naalala ko na napakaingay ko din pala noong sandaling nagtatalik kami. Sa isiping iyon wala sa sariling na itakip ko ang aking 2 kamay sa aking mukha. Nakakahiya. Hindi ko na tuloy alam kung may mukha pa ba akong ihaharap kay Andrew. Nakuha niya na ang lahat sa akin at ako ang gumawa ng first move. Kung hindi siguro dahil sa pagiging pilya ko kanina sa kanya at hinayaan siyang makipag-meeting sa mga tauhan niya, hindi sana mangyayari ito. Shocks! Nakakahiya. Hey, ano na ang nangyari sa iyo? Hindi ka na nakapagsalita dyan, narinig kong sambit niya gamit ang kanyang malambing na boses. Hey butter! Look at me sweetheart. Huwag mong sabihin na nagsisisi ka, tanong niya sa akin at pilit niyang tinatangal ang kamay ko na nakatakip sa aking mukha. Nakakahiya, wala sa sariling bigkas ko nang malaya niya nang natangal ang kamay ko na nakatakip sa aking mukha. Napansin kong pigil naman siyang matawa. Nakakahiya. Anong nakakahiya? Nakangiti niyang tanong sa akin habang titig na titig siya sa mga mata ko. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Para kasi talaga akong nalulunod sa mga titig niya Lalo ding lumalakas ang pagkabog ng dibdib ko. Ang ano? Basta nakakahiya talaga, kaagad ko namang sagot sa kanya. Kaagad niya naman akong hinaplos sa aking pisngi. Walang nakakahiya dahil pinaligaya mo ako. Imagine, naka-jackpot ako ng wild pero virgin na asawa. Ang swerte ko, 'di ba? Nakangiti niyang sagot sa akin. Baka sa boses niya ang pagbibiro. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Yung virgin na sinasabi niya ngayon lang ay maipagmamalaki ko talaga pero yung wild iyon ang nakakahiya. Ibig bang sabihin malandi ako sa panginin niya? Ano ba talaga ang gusto mong ipakahulugan? Masaya ka ba sa akin or hindi? Nakalabi kong tanong sa kanya. Of course masaya ako. Masayang masaya ako. Promise magiging mabuti akong asawa sa iyo, sweetheart. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa piling ko. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin, kasabay ng marahan na pagpisil niya sa ilong ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Ang sarap kaya sa pandinig ang mga katagang binitiwan niya. Abat kung maswerte siya sa akin, mas hamak na mas maswerte ako sa kanya. Gwapo na tapos ang galing pang magpaligaya sa kama. Kaya lang, masakit talaga ang pagkababae ko, feeling ko nga nawasak ang perlas ko Ang sakit kasi talaga. Parang gusto ko tuloy magbanyo na muna para ma-check ang kabibi ko. Gusto kong makita kung buo pa ba or gutay-gutay na. Baka ang pangit na ng hitsura. Gosh! Paano na kaya ang gagawin ko nito kung sakali? Andrew, gagamit muna ako ng banyo. Imporma ko sa kanya at akmang bababa na sana ako sa kama nang muli akong mapangiwi. Feeling ko kasi talaga may nakasalpak pa sa puwerta ko Ang sakit.
Sure, no need to walk. Bubuhatin na kita, sweetheart ko, nakangiting alok niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya ngayon. Siguro nga dahil nakascore siya ng babaeng virgin na maganda pa. Well, maswerte nga siya sa akin. Katulad ng alok niya sa akin, binuhat niya na nga ako papasok ng banyo. O diba, hindi niya ako hinayaan na maglakad. Napaka-gentleman naman pala talaga ng asawa ko eh. Sana ganito na lang kami palagi. Feeling ko tuloy sa mga sandaling ito, ako na ang magandang babae sa balat ng lupa. Feeling prinsesa tuloy ako sa piling ng asawa ko. Nang masiguro ni Andrew na kaya ko na ang sarili ko dito sa loob ng banyo, iniwan niya na ako. Tatawagan niya daw ang mayordoma para makapagpahatid ng pagkain dito sa kwarto. Sa kwarto na lang kami kakain ng dinner para hindi daw ako mahirapan. Sabagay, pabor sa akin iyon. Ayaw ko din lumabas ng kwarto na ganito ang kondisyon ko, no. Nakakahiya sa mga makakakita. Baka kung ano ang isipin ng mga taong nakapaligid sa akin. Naupo na ako sa toilet bowl at umihi. Hindi ko pa mapigilan ang mapakagat sa labi ko nang maramdaman ko kung gaano kahapdi ng puwerta ko habang umiihi. Napuruhan nga. Pagkatapos kong maghugas ng aking pagkababae, kaagad kong sinilip ang aking puwerta para tingnan ang kondisyon niya. Parang gusto kong maluha nang mapansin ko na wasak nga talaga. Magang-maga at pulang-pula. Parang ayaw ko na tuloy ulitin. Nga. Masarap makipagtalik sa taong mahal ko, pero kung ganito naman ang magiging kondisyon ng kipay ko, parang ayaw ko nang ulitin. Pagkatapos kong gumamit ng toilet bowl, paika-ika akong naglakad patungo sa lababo. Nag-toothbrush at naghilamos ako at hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Nang mapansin ko na may bagong kiss mark na naman ang nagkalat hindi lang sa aking dibdib kundi pati na din sa aking leg. Ngayon pa lang, parang gusto ko nang problemahin kung ano ang isusuot ko sa mga sumunod na araw para hindi maging visible ang lahat ng ito. Bakit ba ang hilig ni Andrew maglagay ng ganito? Tuktukan ko na kaya ang lalaking iyon. Kapag may susunod pa, hindi na talaga ako papayag na lagyan niya ako ng ganito. Sakto naman na pagkatapos kong gawin ang mga dapat kong gawin dito sa banyo, muling pumasok si Andrew dito sa loob. Muli niya akong kinarga pabalik ng kwarto at kaagad kong napansin na bago na ang kobre kama namin. Pinalitan ko na ang sapi ng kama natin, sweetheart. Daming patak ng dugo nakangiti niyang sagot sa akin. Napatango na lang ako. Mabuti na din na pinalitan niya dahil dugyot na din naman ang sapi na iyon. May mga patak ng dugo galing sa akin at may mga katas din namin. Baka mangamoy kami. Magbihis ka na muna. Mamaya ng kaunti, darating na ang mga pagkain na pinahanda ko sa tagaluto, muling bigkas niya sa akin. Dinampot niya ang isang pajama at blouse sa gilid ng kama at inumpisahan niya ng hubarin ang suot kong sando. Hinayaan ko na. Pinilit ko ding ignorahin ang kakaibang titig niya sa katawan ko. Walang kasawaan. Hindi pwede kung anuman ang naglalaro sa isipan niya. Maglaway siya dahil walang fourth round hangat hindi pa gumagaling ang kipay ko. Tatal, eksperto na siya sa paghubad ng kautan kaya hinayaan ko na siya. Wala talaga ako sa mood na kumilos ngayon. Isa pa, wala na akong dapat na ikahiya sa kanya dahil nakita niya na nga ang lahat sa akin. May tinola at adobo ba? Excited na tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, actually, ako ang nagluto noon habang tulog ka kanina. Of course, promise ko iyon sa iyo kanina kaya dapat talagang ibigay ko sa iyo. Nakangiting bigkas niya habang nagbubuton siya ng blouse na sinuot niya sa akin. Blouse at pajama ang isinusuot niya sa akin ngayon. Parang alam niya din na wala akong balak ng lumabas ng kwarto, kaya binibihisan niya na ako ng pantulog na kasuotan ngayon. Hindi ba masakit? Nakangiti niyang tanong sa akin na ang tinutukoy niya ang eye kiss mark na nagkalat sa lig ko. Kaagad naman akong umiling. Hindi. Kaya lang baka kung ano ang isipin ng ibang tao na makakita niyan, kaagad kong sagot sa kanya. Naramdaman ko na hinaplos niya ako sa bahaging iyon bago siya muling nagsalita. Sorry, mahinang bigkas niya sa akin. Muli akong napangiti. Ayos lang bawing-bawi ka na dahil ipinagluto mo pa rin ako kahit pagod ka. Alam mo bang hindi ako marunong magluto kaya hindi din kita maipagluluto, nahihiyang sagot ko sa kanya. Kaagad naman siyang napangiti. Hindi naman required na kailangan marunong kang magluto, sweetheart.
Kung hindi ka marunong magluto, ako na lang ang magluluto or di kaya maghire tayo ng tagaluto. Problema ba iyan? Nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya. Hindi ko talaga akalain na ganito kaganda ang pag-ugali ng lalaking hindi ko akalain na magiging asawa ko. Mahirap talagang husgahan ang isang tao na hindi mo pa masyadong kilala. Parang gusto ko na tuloy magpasalamat kina Mommy ngayon sa pagpilit nila na magpakasal ako kay Andrew. Worth it naman pala talaga. Ang swerte ko sa lalaking ito. Parang nararamdaman ko na tuloy na magiging mabuti siyang asawa sa akin. Pagkatapos niya akong bihisan, sakto naman na may kumatok na sa pintuan ng kwarto. Kaagad naman silang pinapasok ni Andrew at bigla akong nakaramdam ng gutom nang makita ko na puro pagkain ang dala ng mga kasambahay. Hindi pala ako nakakain ng lunch kanina, kaya talagang gutom na gutom ako ngayon. Naging maayos naman ang sumunod na sandali sa pagitan naming dalawa ni Andrew. Habang kumakain kami, may mga sandaling sinusubuan niya ako. Ramdam na ramdam ko tuloy ang pag-aalaga niya sa akin. Sana lang talaga at hindi siya magbago. Sana palagi siyang ganito at sana palagi kaming magiging masaya sa lahat ng oras habang magkasama kami. Good morning, pagmulat ng aking mata ang nakangiting mukha ni Andrew ang kaagad na sumalubong sa akin. Wala sa sariling napabangon ako mula sa pagkakahiga sa kama at malambing na napayakap sa kanya. Good morning. I love you, nakangiti kong sagot sa kanya habang nakasubsob ako sa dibdib niya. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko sa kanya bago ko naramdaman ang paghagod ng isa niyang palad sa likod ko. I love you too, sweetheart. Tinanghali ka na ng gising. Kailangan na nating mag-ayos dahil baka hinihintay na nila tayo sa dining area. Nakangiti niyang sagot sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Kaagad naman akong napatango. Kay sarap gumising sa umaga na ang mahal mo ang una mong masilayan. Sa totoo lang, natatamad pa rin talaga ako. Feeling ko nga kulang pa rin ako sa tulog eh. Ewan ko ba napakatakaw ko naman sana sa tulog nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil wala akong ibang ginagawa dito sa mansion kundi ang humilata at kumain lang. Kailangan ko na din sigurong mag-exercise. Pero paano nga ba ako makakapag-exercise nito gayong kahit na ang pagpunta sa banyo buhat-buhat pa rin ako ni Andrew. Ang sweet niya talaga eh. Prinsesang-prinsesa ako kung ituring niya at halos ayaw akong padapuan ng lamok. Pagdating ng banyo sabay na din kaming naligo. Siya na nga din ang nagsyampuo at nagsabon sa buo kong katawan eh. Hinayaan ko na lang din siya. Mas pabor sa akin ito dahil mamaya, pagkatapos niya akong sabunin, siya naman ang sasabunin ko. Sweetheart, alam mo ba kung gaano kakaganda, narinig kong sambit niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kita ko kung gaano siya ka. Seryoso ngayon. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Kay sarap pakinggan ang sinasabi niya ngayon. Naman, alam na alam ko kung gaano ako kaganda no. Hindi ka mababaliw sa akin kung pangit ako, nakanguso kong sagot sa kanya. Narinig ko ang muling mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyapos niya sa akin. Kung pwede nga lang huwag ka nang umalis sa tabi ko eh. Gusto kong palagi kang nakadikit sa akin, narinig kong bigkas niya. Kahit na punong-puno ng sabon ang buo kong katawan, ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa katawan niya. Nagiging kakaiba na din ang paraan ng paghaplos niya sa akin. Para akong napapaso sa sobrang init ng kanyang palad. Kung saan-saang parte na naman ng katawan ko nakakarating ang dalawa niyang kamay kaya hindi ko na naman mapigilan ang paglabas na mahinang ungol mula sa aking bibig. Nag-uumpisa na namang magningas ang apo sa buo kong pagkatao. Bago pa kami makalimot, mabilis na akong kumalas sa kanya at binuksan ang tubig sa shower. Tumitig ako sa kanyang mga mata at kitang-kita ko ang nabubuong pagnanasa na nakalarawan doon habang hinahagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi talaga magandang idea na magsabay kami maligo. Ayaw ko nang yumuko para i-check ang status ng ari niya. Baka mamaya nanggagalit na naman at hindi ko mapigilan ang sarili ko na hawakan iyon. Lalo kaming matatagalan dito sa loob ng banyo. Andrew, naliligo tayo. Akala ko ba nagmamadali ka, bigkas ko. Kakaiba na naman itong nararamdaman ko sa kanya eh. Yah, maliligo tayo. Babanlawan na kita, mahinang bigkas niya sa akin. Baka sa boses niya ang matinding. Pagtitimpi kaya pigil ko ang sarili kong mangiti. Kaunting pilit pa ay talagang wala naman akong choice kundi ang pagbigyan siya eh.
Mahal ko siya at ayaw kong nakikita siyang nahihirapan. Pero mas mahirap naman yata kung hindi kami makakain ng agahan, di ba? Pareho kaming magugutom at mawawalan ng lakas. Mabuti na lang at nakinig dahil naging matiwasay ang pagligo namin. Iyon nga lang pagkatapos niyang patuyuin ang mga katawan namin dito sa loob ng banyo, hindi ko na naman siya napigilan. Nakiusap na kahit saglit lang daw kaya no choice kundi pagbigyan. Muli niya akong binuhat pabalik ng kwarto at maingat na inilapag sa kama sabay dagan sa akin. Ilang saglit lang, puro ungol na naming dalawa ang naririnig sa bawat sulok ng kwarto. Grabe, talagang umiscore pa siya. Ang ending pagbaba namin sa dining area, tapos nang kumain ang dalawang matandang kasama namin dito sa mansion. Paano ba naman kasi eksaktong 10:00 na ng umaga kami nakababa? Numero unong pasaway ba naman itong asawa ko eh? Mukhang simula ngayong araw, hindi na kami makakasabay sa pagkain ng breakfast. Sweetheart, pagkatapos kumain, pupunta ako ng bukid. Gusto mo bang sumama? Nakangiting tanong niya sa akin habang kumakain kami. Excited naman akong tumango. Sure, kahit naabutan pa tayo ng ulan. Hindi na ako magrereklamo. Promise, nakangiti kong sagot sa kanya. Pabiro namang pinisil niya ang ilong ko. At hindi ko din hahayaan na mabasa ka ulit no. Saka malabo ng ulan kaya huwag kang mag-aalala. Ngayon ang araw ng schedule ng pag-ani ng mga palay at gusto ko ding ipakita ang ilang proseso sa iyo. Iyan ay kung gusto mong sumama, nakangiti niyang sagot sa akin.